Kapag nasugatan ka physically, halimbawa, napilayan ka, napaso, o nadapa, ramdam agad ang sakit at obvious sa lahat. Kailangan mo ng lunas, pahinga, gamot, o tulong ng iba. Pero alam mo ba na ganun din ang emotional pain? Katulad ng physical na sugat, ito'y totoo, masakit, at nakaka-paralyze ng buhay. Ang kaibahan lang, hindi ito nakikita ng mata, pero sa loob, ramdam na ramdam. Parang may sugat ang puso na hindi gumagaling. Maraming tao ang nagtatago ng ganitong klaseng sakit. Kapag tinanong, ang sagot agad, okay lang ako. Pero sa likod ng ngiti, may bigat na dinadala. Katulad ng katawan na hindi kayang mag-function ng maayos, kapag may malalim na sugat, ganun din ang puso. Nahihirapan kang mag-focus, magtiwala, o magmahal kapag may sugat na hindi nahihilom. Kaya kung nakaka-relate ka dito, i-comment mo, Lord, heal my heart, para malaman mo na hindi ka nag-iisa. Dahil ang unang hakbang sa healing ay ang pag-amin na meron kang sugat. Hindi mo kayang gamutin ang sugat na hindi mo kinikilala. Kaya subukan mong isulat sa notebook o journal ang nararamdaman mo ngayong araw. Huwag mong pigilan. Parang paglalagay ng alcohol sa sugat, masting man sa una, pero unti-unting lilinisin. Ganun din kapag inilabas mo ang laman ng puso sa harap ng Diyos. Kapag tinanggap mong nararamdaman mo ang sakit at inamin ito sa Diyos, nagiging daan ito sa tunay na healing. Hindi instant, pero nagsisimula ang proseso ng restoration. Remember, God cannot heal what you continue to hide. Unhealthy coping mechanisms. Kapag nasasaktan tayo emotionally, normal na maghanap ng paraan para mawala ang sakit, even just for a moment. Kaya madalas, napupunta tayo sa unhealthy coping mechanisms. Pag-inom ng alak, bisyo, sobrang pagka-busy sa trabaho o ministry, o pagiging people pleaser para lang makaramdam ng worth. Ang problema, pansamantalang ginhawa lang ang ibinibigay nito. Parang sugat na tinakpan ng band-aid pero hindi nilinis. Sa una parang ayos, pero kalaunan, mas lumalala. Halimbawa, may taong nasaktan sa rejection kaya imbes na harapin ang sakit, nagtatago siya sa social media at endless scrolling. Oo, nadidistract siya sandali, pero pagkatapos, mas mabigat ang loob. Ganito rin kapag palagi nating inaapura ang sarili sa trabaho o ministry. Busy ka nga, pero deep inside, empty ka pa rin. Ang danger ng unhealthy coping ay dinadala tayo sa cycle of exhaustion. Hindi lang mental health ang naapektuhan, kundi pati relasyon natin sa iba at kay God. Hindi natin nare-recognize na kailangan natin ng tunay na kagalingan, kaya identify your triggers. Tanungin ang sarili, kapag stressed ako, saan ako tumatakbo? Observe your patterns. Halimbawa, kapag lonely ka ba, napapasobra sa pagkain? Kapag anxious, nagiging irritable? And choose to pause. Sa halip na tumakbo agad sa bisyo, take 5 to 10 minutes to breathe, pray, at journal your emotion. May mga taong hindi na nararamdaman ng sakit, pero hindi dahil gumaling na, kundi dahil naging manhid na. Kapag sobrang dami ng trauma o paulit-ulit na rejection, natututo ang puso na mag-wall up. Ang resulta, hindi ka marunong umiyak, hindi ka makaramdam ng joy, parang robot na lang gumagalaw araw-araw. Ito ang tinatawag na dissociation. Pag-disconnect mo sa sarili mong emosyon. Pwede itong lumabas sa iba't ibang paraan. Sobrang paglubog sa video games, social media fantasy world, workaholism, o pagiging perfectionist para lang makalimot. Sa una, akala mo okay ka kasi busy, pero deep inside, empty ka pa rin. Kaya, practice biblical mindfulness. Huwag mabuhay sa autopilot. Maglaan ng 5 minuto para lang tumigil at magpasalamat sa isang bagay na ginawa ng Diyos today. Reconnect with your emotions. Kapag naramdaman mong naiiyak ka, huwag pigilan. Sabihin sa Diyos, Lord, nararamdaman ko na ulit. Celebrate small joys. Kahit simpleng kape sa umaga o sunset sa hapon. Practice noticing little blessings. Hindi layunin ng Diyos na maging bato ang puso mo. Ezekiel 36 verse 26 ang sabi niya,
I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Ibig sabihin, nais niya na maging buhay at sensitibo ulit ang puso mo. Kayang magmahal, tumanggap, at maramdaman ang kanyang presensya. Bigyan mo ng allowance ang sarili mo. Kapag hindi ka pa okay, huwag mong pilitin. Pwede kang magpahinga, mag-pray, at maghintay sa Lord. Gumawa ng maliit na hakbang araw-araw, halimbawa, maglakad sa umaga, makinig ng worship song, o mag-share sa isang kaibigan. Tandaan, kahit maliit, basta consistent, healing ang dulot. May kasabihan, you have to feel it to heal it. Hindi pwedeng itago o i-deny ang emosyon, kasi kung hindi mo ito haharapin, dadalhin mo lang ito habang buhay. Sa Bible, makikita natin kung paano ito ginawa ng mga lingkod ng Diyos. Si Job, nang mawalan ng lahat, umiyak at nagtanong sa Diyos. Si David, sa Psalms, paulit-ulit na nagsabi ng sakit niya. Pero sa huli, nagtitiwala pa rin siya kay Yahweh. God is close to the brokenhearted. Isa sa pinakamabigat na kasinungalingan kaaway ni Satan ay ito. Ikaw lang ang nakakaramdam ng ganito. Walang makakaintindi sa'yo. Kapag naniniwala tayo dito, mas lalo tayong lumulubog sa kalungkutan at isolation. Pero ang totoo, hindi ka nag-iisa. Kahit mga bayani ng pananampalataya sa Biblia ay dumaan dito. Si David, nakilala bilang taong ayon sa puso ng Diyos, ay paulit-ulit na umiyak at sumigaw ng tulong sa kanyang mga awit. Si Job ay nawalan ng lahat at nakaranas ng labis na pighati. Pero higit sa lahat, si Jesus mismo ay nakadama ng malalim na agony. Sa Gethsemane, siya'y nalugmok sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman. Pawis na parang dugo ang lumabas sa kanya. Lucas 22:44. Kaya kung iniisip mong walang nakakaintindi sa'yo, alalahanin mo. May Diyos na nakakaunawa ng bawat hibla ng sakit mo. Kapag sumasagi sa isip mo na ikaw lang ang nakakaranas nito, magbukas ka sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan, leader o kapamilya. Kahit simpleng pagsasabi ng, nahihirapan ako, pakipray mo naman ako, ay malaking hakbang na. Tandaan mo, minsan, ginagamit ng Diyos ang mga tao sa paligid mo bilang kanyang kamay na yayakap sa'yo. Madalas nating ugaliin ang magtago. Kapag may sugat sa puso, sinasabi nating, okay lang ako kahit hindi. Pero kapatid, hindi makakagamot ang pagtatago. Parang sugat sa katawan na tinatakpan pero hindi nililinis. Mas lalo lang itong nananahimik pero lumalala. Ang magandang balita, hindi mo kailangang itago sa Diyos. Siya mismo ang nagsabi sa unang Pedro 5:7, ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, dahil Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kapag inilapit mo ang sakit sa Diyos, hindi ka niya huhusgahan, bagkus tatanggapin at pagagalingin ka. Isipin mo ito, kapag may bata na nasugatan, natural na tatakbo siya sa magulang niya, umiiyak at ipapakita ang sugat. At ano ang gagawin ng mabuting magulang? Lilinisin, lalagyan ng gamot at yayakapin ang bata. Ganon din ang Diyos sa'yo. Hindi ka nag-iisa sa proseso ng healing. Kaya, gumawa ng habit na kausapin ang Diyos ng direkta. Hindi mo kailangang mag-pray ng mahahabang salita. Minsan, sapat na yung simpleng, Lord, ang sakit, tulungan mo ako. Pwede ka ring magsulat ng prayer sa papel at ilagay sa Bible mo. Tandaan, ang healing ay nagsisimula sa honesty sa Diyos. Kapag may sugat sa puso, madalas nararamdaman nating malayo ang Diyos. Pero ang sabi sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga durog ang espiritu. Ibig sabihin, sa mga panahon na iniisip mong wala siya, dun siya pinakamalapit. Naalala mo ba yung panahon na sobrang bigat ng naramdaman mo, pero bigla na lang may nag-text, may tumawag, o may nag-pray para sa'yo? Hindi aksidente yon. Madalas, ginagamit ng Diyos ang mga tao at sitwasyon para ipadama na hindi ka niya iniwan. Ang emosyon ay hindi kaaway. Ito ay signal na may kailangang tugunan sa puso natin. Kung masakit, dalhin mo sa Diyos. Hindi niya hinihingi na maging okay ka muna bago ka lumapit. Sa katunayan, gusto niya marinig ang tunay mong nararamdaman. Kaya huwag mong i-base ang presensya ng Diyos sa feelings mo. Ang feelings pabago-bago, pero ang katotohanan ng salita ng Diyos ay permanente. At ang kanyang salita ay nagsasabing,
Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Hebreo 13 verse 5. Kaya, pray an honest prayer. Hindi kailangan magpanggap sa panalangin. Sabihin kay God, Lord, sobrang sakit. Hindi ko kaya mag-isa. Bring pain before God's throne. Isulat o ilabas sa salita ang iniinda mo, tapos isurrender mo sa Kanya. And finally, meditate on His Word. Hanapin ang verses tulad ng Psalm 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted. Ulit-ulitin mo hanggang maniwala ang puso mo. Remember, hindi kasalanan ang makaramdam ng sakit, pero delikado kung tatakasan lang natin ito. Haharapin natin, kasama si God. Kaya, kapag ramdam mong nag-iisa ka, i-memorize mo ang awit 34 verse 18. Sabihin mo ito out loud sa sarili mo. Lagyan mo rin ng sticky note sa salamin mo para araw-araw kang ma-remind na si Lord ay malapit sa iyo kahit broken-hearted ka. Healing leads to purpose. Ang kagalingan mula sa sugat ay hindi lang para gumaan ang pakiramdam mo. May mas malalim na dahilan para gamitin ng Diyos ang kwento mo para sa iba. Maraming tao ang sugatan, pero walang lakas magsalita. Kapag ikaw ay gumaling, nagiging instrumento ka ng Diyos para sabihin sa kanila, kung nagawa niya sa akin, kaya rin niya sa'yo. Yun ang tinatawag na testimony. Si Joseph sa Genesis ay nakaranas ng rejection, betrayal, at pain. Pero sa huli, ginamit ng Diyos ang kanyang sugat para maging daan ng kaligtasan sa buong bayan. Sabi niya sa Genesis 50 verse 20, Ang inakala ninyong masama laban sa akin, ito'y ginamit ng Diyos para sa mabuti. Ganon din sa'yo. Yung sugat mo ay magiging mensahe ng pag-asa sa iba. Kaya, simulan mong i-share ang journey mo kahit sa maliit na paraan. Pwede sa kaibigan, sa small group, o kahit sa comment section. Hindi mo kailangang perfect bago magbahagi. Ang kailangan lang ay willingness. Tandaan, minsan, ang sugat na gumaling ay nagiging gamot para sa sugat ng iba. Healing is a process. Gusto natin lahat ng instant noodles, instant coffee, instant answers. Pero ang emotional healing hindi instant. Tulad ng physical wound, kailangan ng oras. Hindi ito overnight. May proseso. At okay lang yun. Minsan frustrated tayo kasi iniisip natin, Lord, nag-pray naman ako, bakit masakit pa rin? Pero ang Diyos may sariling timing. Tandaan, ang healing ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng sakit, kundi sa pagbubuo ng bagong lakas, pananampalataya at karakter. Ang pinakamahalagang tandaan, healing is a process, hindi instant. Hindi ibig sabihin na nag-pray ka kagabi, bukas wala ng sakit. Katulad ng physical wound, may proseso ng paglilinis, pagpapahinga, at unti-unting paggaling. At sa journey na ito, nais ng Diyos na makita ang honesty at humility mo, hindi ang perfect performance mo. Minsan kasi iniisip natin na mas gugustuhin ni Lord yung good works natin kaysa sa totoo nating nararamdaman. Pero ang totoo, sabi sa Psalm 51 verse 17, A broken and contrite heart, O God, you will not despise. Practical application, daily surrender. Pagising pa lang sabihin, Lord, I surrender my emotions to you today. Accountability. Maghanap ng kaibigan na pwede mong sabihan kapag mabigat ang pakiramdam. Gratitude practice. Araw-araw magsulat ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Ito ang nagre-reset ng perspective mo. Ang encouragement dito, hindi ka nag-iisa. May mga taong dinaanan na ang pinagdadaanan mo at gumaling sa tulong ng Diyos. At higit sa lahat, may Diyos na kasama ka sa bawat hakbang. Siya ang ultimate healer. Hindi lang ng katawan, kundi lalo na ng puso. So kahit matagal, kahit mabagal, huwag sumuko. Healing is possible. Freedom is possible. At darating ang araw, yung sugat na nagpahina sa'yo noon, magiging testimony ng kagandahan ng Diyos sa buhay mo. Tayo'y manalangin, Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon dala ang bigat ng aming puso. Marami sa amin ang matagal nang nagtatago ng sakit, lungkot, at takot sa loob. Pero ngayong gabi, pinipili naming maging totoo at ilapit ang lahat ng ito sa iyo. Salamat dahil hindi mo kami hinuhusgahan kapag kami umiiyak, natatakot, o nalilito. Ikaw ay isang ama na nakikinig at nagmamahal. Lord,
we surrender our emotional pain to you. Yung mga sugat ng rejection, yung mga trauma, at yung mga moments na pakiramdam namin, wala kaming halaga. Lahat yon, inilalagay namin sa paanan ng iyong trono. Tulungan mo kaming makita ang katotohanan, na kami ay tinanggap, minahal, at pinatawad mo. Bigyan mo kami ng tapang na maramdaman ang aming emosyon, pero higit sa lahat, bigyan mo kami ng kapayapaan na galing lamang sa iyo. Panginoon, I declare healing right now sa mga nakikinig. Let your Holy Spirit move through every home, every heart, and every mind na naririto. Fill the empty spaces with your love. At simula ngayon, turuan mo kaming magtiwala sa proseso ng inner healing. Step by step, kasama ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may specific ka na pinagdadaanan, i-share mo sa comments, babasahin namin, at ipagdarasal ka. Habang nag-iiwan ng comment, ipanalangin mo rin ang mga panalangin na nabasa mo. I-share mo rin ang video na ito sa kaibigan mong alam mong nahihirapan emotionally. Malay mo, ito na ang sagot sa matagal niyang dasal. At huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang videos about healing, faith, at God's love.